People's Radio and Broadcasting Services, FM. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan nga ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, muslud no sab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Babrio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, and Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Aduna sab kitay mga kaubanan nga mga kasimbahanan gawas sa Davao Region, makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12, Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos pagdumala ni Pastor Babrio. O sa CDO Grace Doctrinal Church Incorporated, makita sa Masterson Avenue, Zone 8, Upper Katinuan, Cagayan de Oro City. Ubos sa pagdumala usab kana ni Pastor Henry Magto. Og sa Cotabato area usab, makita North Cotabato area, makita sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dualing, Alyusa, North Cotabato. Ubos sa pagdumala ni Pastor Dominador Capablanca. Og sa Midsayap area usab, makita kana sa Purok Waling-Waling, Poblacion 2, Midsayap, North Cotabato. Ang gidumala usab kana ni Pastor Joel Miljazar Istember. Aduna po tayo kaubanan sa Oroquita City, no? Under sa pagdumala usab ni James Amis, og sa Labason, Zamboanga City, gidumulaan usab kana ni Pastor Dodo Balyenes. Kini ginabi-abi kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mababihon nga mga personnel, di Joel, di Jiga o di Jigab. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Wel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban kaninyo sud lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Fed, sa dili pa ta magpadayon sa ato ang topiko karon nga kapunon, ako sa magtimbaya usa ta, Pastor, no? Okay, sa Pastor atong mga Wel. listeners. Sige, Pastor, akong ihatag kanimo ang gayon. Akong ginatimbaya ang tanan nga mga nagasunod ni atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Una, ang 5 ka probinsya sa Davao. Akong sugdan sa Davao Occidental, Davao del Sur, Davao City, Davao del Norte, lakip na usab ang Davao de Oro o Davao Oriental. Yes. Muraga unom ang inyong nadunggan no tungkol kay ang Davao City, giapil na to, part ka na sa Davao del Sur. So tanan nga mga nagapaminaw, nining ato ang Davao Region, ginaabi-abi na mong tanan sa pagsunod nining atong programa. O usab, bisan man ang mga kasimbahanan na to, focus sa mga kasimbahanan sa Grace Christian Church, gikan sa Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, tanan nga mga nagasunod ka nato karon. Mayong hapon kaninyong tanan. Usab sa Ula, Los Amigos, Grace Christian Church, ubos sa pagdumala ni Pastor Jongjong Amura. Yes, mayong hapon kaninyong tanan din ha. Ug bisan man sa Island Garden City of Samal, nga din atong nakita, supposed to be nakita dito unta og mga adlaw, apan wala ginatugot, no, ang atong QR gina-deny, no. I do not know, abi nako sa una, Pastor Well, og ang visa lang ma-deny, no. Pati man day QR pwede ma-deny, no. Yes.
Well, mayong hapon kaninyong tanan din ha, o magapanghinawot ako, nga bisa man sa ugmang adlaw, sa mga buluhaton nyo din ha, sa gihapon mapadayon, ang mga tanang mga buluhaton din ha sa Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal. Yes. O gilakip na lang po nako ang sa Panabo, ubos pagdumalan ni Pastor Ruel Gallo, mayong hapon usab sa tanan nga nagasunod din na no, sa Panabo. Then mudagan kita nga to sa gawas sa Davao Region alang sa kay Pastor Bob Reo no, mayong hapon niya Pastor Bob sa Bohol kana siya no. Siya gyud ang nagahatag kanato nini og kinabuhi nga din wala siya undang sa pagsuporta kanato. Og ingon usab kay Pastor Henry Magto sa Cagayan de Oro City, mayong hapon usab diha Pastor Henry no. Sayod kami nga kumbate po ta diha no, padayon po lang imong pangalaga din ha. Salamat sa espirituhanon nga pagtubo o bisan man sa numerical nga pagtubo sa atong iglesia diha sa Cagayan. Usab sa Cotabato area, ubos sa pagdumala nila ni Dominador, Capablanca, o bisan man kang Toto Istimber, no? Mayong hapon usab kanyong tanan din ha. O nagapanghinawot kami nga kamo ana sa mayong kahimtang o nga nagapadayon gyud kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa Oroquita usab kay James Amis og usab sa Labason kay Dodo Ballinas. Well, diretso na lang ako Pastor Ruel sa Sige, Pastor. uban nga dapit no. Dito kita sa Camiguin Island. Diha nasayod ako nga nagapaminaw sila ni Lito Cabigin karon diha sa Pandan, Mambahaw. Mayong hapon kaninyo diha let og usab kay Mama Pising, Papa Goryo og usab sa mga kaigsuonan din ha kay Juven og Minchi Cabigin, Ragas og apil na sa mga kabataan sila ni Maika og si Gerald. Ang usab kang Arlene De Leon o kay Dodoy De Leon o sa mga kabataan si Jay o bisa man kay Udong no o uban pang mga kabataan din ha. Well, mayong hapon kanyong tanan diha sa Camiguin, mga kahigalaan nga mga pastors nga nagasunod sa atong programa o usab sa Luzon kay Brother Elisio Cabigin usab kay Mirna bisa man kay James o kay Joy no. Mayong hapon kaninyong tanan. Pastor Ruel, muraga nasa siguro kay salot Pastor Ruel ihatag sa nako sa imong panahon. Okay, ako po day nga gitimbaya ang mga loyal nga listeners nato diri sa People's Radio no. 97.7 FM diri sa Davao del Norte, Davao de Oro o Davao City no. Partly sa Davao City. Mayong hapon diya mga kaigsunan kung asa mamong dapita karon. Ako nagapanghinaot nga naa mo sa mayong lawas o sa Kapiskay no. Bisan nata karon sa mga quarantine restrictions nata sa COVID. Pero asdang yapunta sa atong Kristohanon nga pagpangalagad. Si Ate Beth Telos day Pastor Fed. Ako pong gipangumusta diya sa Lasang. Sa Lasang no? Ate Beth, mayong pagpaminaw. Ingon usab si Sir Bingbing no. Nga nagapaminaw uban ni Renz diya sa New Pandan. Yes, mayong pagpaminaw ninyo. Og adto na lang ko Pastor Fed sa atong live streaming na to no sa Facebook Live. Yes, Akong gipangumusta diha sa Las Vegas, sa Honolulu, Hawaii, sa LA, sa Missouri. Mayong pagpaminaw ninyo mga kaigsunan diha no. Mga Gallo family nagapaminaw sila gyud. Yes, Sa mayong buntag. Yes, sa Buntag Honolulu. sa diha, no? Mga parintiduhan diha no. Mga Villanueva, Villarojo o Ongki family mayong pagpaminaw nagapaminaw gid sila pastor Yes, sa atong programa. mayong buntag sa tanan. Yes, og si Jillion Gallo day nga akong brother. Siya nga while nagahimo siya pizza
Nag-tune in gid siya, Pastor, sa atong programa. Amen. Okay, Salamat. ako si Kwan Reno, Pastor Nonoy Arsenas, Arsenas, oo. diya sa Virginia. Virginia. Mayong pagpaminaw, Pastor Noy, og imong Pamilya. and family. Og imong teacher, Pastor Fred, sa Canada, no? Pastor Yes, Brother Sir Anyuber. Sir Anyuber. Oo. Yes, og si Sir Eden. Og si Sister Eden. Oh. Naog ta sa Asia, Pastor. Ako ihatag sa imo. Sige, anhi kita karon sa Asia, sa Thailand kita magasugod, Pastor Rowell, kay Grace Tagailo, kay kanunay ka na nagasunod ka nato, Pastor Rowell. Yes. Doon na po na sa mga pangutana, no? And then, kay Bon Castañeda, mayong hapon ka ninyong tanan. No? O usab na og kita diri sa Japan, kay Ian, walay kupas gini si Ian, Pastor Rowell, no? Yes, padayon jud Bradian. Kanunay gini siya nga nagasunod o nagapaminaw ka nato. So, Ian, you are on the way, no? To spiritual growth. Sigurado Yes. ako nga padulong na gid ka diha sa espirituhan nga pagtubo. Kasi once nga naa ang desire sa pagpaminaw o pagtuon sa pulong sa Dios, kana nga desire i-grant man gud na sa Ginoo. So sayod ako paggagamiton gud ikaw sa Ginoo to the maximum. Yes. Once you are willing, once you are available to serve God, no? So iyan mayong hapon diha uban usab kay Era, kay Rochelle, nagahara ug bisan man kay Jerwell Andoy. Yes. Kay usab sa Singapore kay Chilo Tambi, wala po ni Kupas, Pastor Well, padayon gini nga nagasunod ug nagapaminaw sa atong programa. Salamat. So, kini nga mga nasod, no? Singapore, Japan, Thailand. aduna gyud nagapaminaw kanato niini. Yes. O bisan man ang Canada. Well, Well, sorry, Pastor. Napo day tay bagong listeners sa Hong Kong, no? Si Shirley. Isong siya, no? Kaubanan na to sa simbahan. Nagapaminaw po siya sa atong programa, Pastor. mayong hapon diya, no? Yes. Ug usab kay Ate Esther de, no? Gamo. Yes. At yes. Sir Gamo, nagapaminaw din siya. Nagapaminaw. Bago lang, no? Nagasunod. Salamat, Ate Sir. Nagasunod din po ni sa atong programa. Yes. Mayong hapon Oh. diya, Ate Esther, no? Uban ni nakalimot naman ko ni pangalan ni Kuya iyang bana. Oo, hasta po ko, Oo. Pastor Well. Well, Ate Esther, kasabot siguro ka sa edad, no? Yes, Ate Esther, si Joy, no? Nagauswag among edad, no? Nanami sakit Ate Esther, sometimers. Okay, Alzheimer. Well, basig na pa tayo nagkalimtan, Pastor. So far, Well, Pastor, pero mao na to gyud ako no? Okay na, okay na. Okay. Well, kana na lang sa tanan, no? Nagakalipay kami nga anak mo gikan sa radio ngadto sa live streaming, nagasunod og nagapaminaw nini atong programa. Among handom, among katuyuan nga mapalig-on kamo diha sa pagtuo ug sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios ug usab nga ang Dios mahimaya sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Yes. Pastor Well, akong ihatag kanimo pagbalik. Okay, salamat Pastor Fred. Ano na ba tayo panag-awit, Pastor? Yes, atong Oo. ihatag Sa dili pa ta mag-aampo, no? Sige. Awit sa siguro. Na kami espesyal nga awit alang kaninyo. Ang uluhan niya ni mo ang si Jesus ang dalan. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, sa kanyang katauhan, sa kalibutan, iantos niyang tanan, ug iyang nagibayan, tanan nga sana sa katawan. Sa ibabaw sa krus, iyan siyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Ibuhat niyang tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Believe na bayran, bahan di gulawan,
tanan, buhat ng Jesus, ang tang saligan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabaw sa krus, iyang yung iantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang magtubos. Buhat sa Ginoo ang kaluwasan ko, ako'y nabuhat gawas lang sa pagtuo. Salamat yun, Jesus, sa imo nga kayo, ang kaluwasan na ampun ko. Sa ibabaw sa krus, iyan yung diantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang magtubos. Higala, kumusta? Ikaw andam na ba? Magsulat ni Jesus kung mubalik na siya. Kaluwasan na na yun, ang kungyod mo na ba? Tuhog kang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyat yung giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Aron iyat ang matubos. Amen. Nindot jud kayo ang mensahe sa maong awit Pastor Fed no nga ang salvation jud gitrabaho gyud tanan ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Wala giyato ah. Wala Amen. gyud, no? Salamat niya na Pastor Rowen nga nakakaplag ta sa kaluwasan pinaagi gyud sa buhat ni Kristo Jesus. Yes, amen. Nga igo lang natong gituuhan ang kaluwasan Yes. epekto nang ani kanato. Managingon nga saved by grace through faith in Christ Jesus. Amen. No? So salamat gyud sa maong kaluwasan nga atong naangkon. Bueno Pastor Fed, sa dili pa ta magsugod sa ato ang pagtuon, ako sa kang awhagon sa pag-open sa mga pag-ampo. Okay, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami magaduol nga na kanimo. Magapaubos kami, diha sa imuhang gahom, diha sa imong kaalam, tungod kay limitado lamang kami, ni Pastor Rowell, bisa man sa among pagdala sa imuhang pulong, busa amo lamang ginasandik ang tanan nga na kanimo. Nagahangyo kami sa imong panabang sa matag usa kanamo, paghatag kanamo og dugang kaalam, kusog, ug usab bisa man sa mga nagapaminaw nga din ikaw mag-aabli sa ilahang mga panghuna-uhuna sa pag-ilaw ug sa pagsabot sa imong pulong. Uban ni kami sa tanan nga mga bulhaton namo karon, amo kining ginatugyan nga na kanimo, ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manduluwas sa among kinabuhi. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan,
labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga tlutahan ug kauyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Bueno, mga kaigsunan, balik kita sa atong pagtuon karon sa number 3, katong faith rest drill nga atong gibiyaan sa milabay nga Sabado. Remember mga kaigsunan, sa mga bag-o lang naka-tune in ni ato ang pagtuon, ang ato ang gitun-an baya mao ang gitawag og 10 problem solving devices, no? Number 1 mao katong rebound. Number 2 mao ang the feeling of the Holy Spirit. Number 3 karon mao natong padayonon karon mao ang faith rest drill. Okay, mga listeners, andam na ba ang inyong ballpen, inyong Bible o inyong notebook, no? Sa kuan pa ni Pastor Fred, sa boxing pa ni, are you ready? Yes. No? So, ready na. Ready na. Okay. So, padayon kita sa pagtuon sa faith rest drill. In order for the faith rest drill to be effective, you must be in fellowship with God through the filling of the Holy Spirit. If there is unconfessed sin in your life, you will not be able to use these tremendous problem-solving devices or problem-solving principles. Let's start with the word faith or pagsalig. This word is a noun and can sometimes be used as a verb. The original Greek manuscripts of the New Testament use the word pistes and pisteo. The first word being faith and the second word being believe. To be saved, we must have faith, believe in Jesus Christ. Once accept Christ, we must learn God's word and develop our faith muscles. The Bible says, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Learning the word of God puts muscle on your faith and gives you the ability to face problems in life without panic or fear. Pagkanindot, Pastor, no? Tinood ka na, Pastor Ruel, Yes. no? Diri atong makita ng Pastor Ruel, no? Nga gi-emphasize gyud diri ang una gyud, no? Ang una man gyud, maluwas kita, no? Yes. And then sa diyang maluwas na kita, ang sunod nini mao gyud ang gitawag nato pagtuon sa pulong sa Dios. Yes. Pero di man gud kita makatuon sa pulong sa Dios kung dili kita limpyo busa gi-emphasize dinhi ang gitawag filling with the Holy Spirit nga magapanghitabo lamang sa diha nga kita limpyo sa tubangan sa Dios. Nagpasabot nga ang atong kinabuhi in line. Yes. Walay bisag usa ka sala Walay gihambin. diha sa atong huna-huna. So buti pasabot limpyo kita sa tubangan sa Dios. Yes. Well, kung limpyo kita sa tubangan sa Dios, mao ka nang makakato na kita sa pulong sa Dios kay mao man ay tumong gyud og tuyo sa atuang kinabuhi nga magtuon gyud ta sa pulong sa Dios. Doctrine first man gyud, Pastor Ruel. Oo. Usay magunahuna man gyud ang mga tao, Pastor Ruel, no, nga mga lagad gyud ko sa Ginoo. Tama man na, mga lagad ta. Sa atong pagpangalagad sa Dios, ang una niya na sudlan sa nato og pulong sa Dios ang ato ang kalag. Yes. Kay mao man na ang maghatag ka nato og right motives sa pagpangalagad sa Dios. Yes. And then gipasay-sab niya dinhi atong nakita tungod kay nagatuo na kita kang Kristo Jesus, ang atong pagtuo atong paligonon kini siya. Ug maligon kini siya pinagi sa gitawag nato pagtuon sa pulong sa Dios. Ug mo ka nang ang iyang gisgutan diri nga faith with a muscle, nagisgot siya may tungod sa ang imong pagtuo nga gina-exercise na nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Yes. Buti pasabot nga gikinabuhian nimo ug unsa man ang imuhang gituohan. Yes. Okay? Akong hatag sa imuha, Pastor Ruel. Tama, Pastor Fred, no? Muna gingon, learning the Word of God puts muscle on your faith and gives you the ability to face problems in life without panic or fear.
Atong basahon ang Ephesians 6:16. In addition to all, taking up shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil ones. This passage uses a military metaphor to describe a Christian life. Each Roman soldier had a shield that he carried into combat. It protected him from enemy arrows and spears. Paul, the apostle, tells us that we also have a shield, except ours is not made of wood and steel. It is made from the Word of God. If we learn the Word of God and use what we learn, we shall be able to defend ourselves against Satan's attack. Lifting your shield to protect yourself from Satan's attacks includes mixing the promises of God with your faith. Let me give you an example. Philippians 4:19. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Now, hinumduman na to kini siya mga kaigsunan, no? Nga gina-emphasize niya dinhi ang gitawag na dinhi og shield. Nganong shield man ang yang tawag diri, no? Tungod kay sa atong pagkinabuhi gud nga Kristohanon, hinumduman na to nga aduna kitay mga adversities, pressures, Yes. adunay mga problems nga kanunay nga nag-aatake ka na to nga usahay ang atong kinabuhi mawadaan kita sa pagtuog pagsalig sa Dios kung maladaan kita sa mga pagsulay, mga pressures kinabuhi ug wala kita makahibalo sa shield nini, Yes. no? Oo. Wala kita mahibalo sa atong dipinsa. Now, hinumduman na to nga ang atong gitun-an karon problem solving device. Yes. Kining problem solving device mao kini ang shield na to sa dihang adunay mga arrows, sa dihang adunay mga spear o adunay mga bullets nga moatake nga kanato para nga dili kita maigo nini gikinahanglan nga gamiton nato ang shield, no? Shield. Now, usay moingon kita nga dili na applicable ang shield karon kay tungod kay mga dagko na kay mga armas ang ginagamit karon, sophisticated na kayo. Well, atong gi-emphasize kini siya tungod kay sa unang panahon sa pagsulat ni Apostol Pablo mangud niini, mao kini ang ilang panahon ang gubat sa una pinagi lamang sa mga pintik, spear o kaning gitawag na tog mga pana, no? Apan karon murag dili na nimo kayo makita ang mga sundalo nga murag nagdala og shield, no? Kinaraan na kayo. Kinaraan na kayo. Pero sa atong pagpangalagad sa Ginoo, yes, kinahanglan nga mubalik kita sa katong ilang kapanahunan Yes. ug unsa ang purpose ug katuyuan atong pulong nga shield. Kasi pastor, gihulagway man gud ni Apostol Pablo ang usa ka Kristohanon daw sama sa sundalo, nga Romanhon. Oh, katong sa unang panahon. Oo. Oh. Nga ang ilahang outfit pastor, Kumpleto gyud. naay taming og naay tawag na Na kanang espada, no? Na helmet. Yes. So naghulagway kadto Pastor Ruel sa iyang kumpletong hinagiban Oo. sa pagpakigubat. Pakigubat. So mo ka na nag-ilustrar ka na siya sa atong kinabuhi nga Kristohanon nga gikinahanglan dala-dala nato ang ato ang kumpletong hinagiban. Yes. O sa dihang ana kita niining hinagiban kining napulo ka mga problem solving devices mao kini atong hinagiban frontline of troops nato nga diin atong idipinsa sa dihang adunay mga pagsulay, mga pressures sa atong kinabuhi o adversities, no? So halimbawa kining gisgutan niya dinhi nasa usa ka bersikulo nga gisgutan Philippians 4:19, and my God shall supply all your need. Unsa man na siya? Nagpasabot ka na siya nga diin kung gamiton nimo ang imuhang faith rest drill, Yes. ang imuhang panginhanglanon wala gyud na sa problema tungod kay ang Dios mo tag-iya sa tanan. Og dili pwede nga ang Dios dili maka-provide sa usa ka panginhanglanon nimo Yes. nga diin kung ikaw inline lamang siyang kabubuton nga gamhanan man kayo siya. Yes. Busa usa ka na siya ka shield nimo nga din instead nga mag-worry ka dili ka mag-worry.
Because there is a God in heaven who is faithful with His promise. Yes. Matinumanon siya sa iyang saad, nga dili gyud pwede nga mupakya siya sa iyang mga saad ngadto sa iyang mga kanakan. Adunay mga tao siguro nga moingon nga, "Wa man lagi nako ni madawat ni." Ang pangutana, are you in line with Yes. God? Oo. Ang pangutana, nainsakto ba ang imong pagkinabuhi diha sa Ginoo? Because you cannot claim His promise Are we in fellowship? when you are out of fellowship. Yes, tinuod na. Usa ka pangutana, are you in fellowship? Because if you are not in fellowship, you cannot claim God's promises from the Yes. Scripture. Kay i-drop lang gyud sa Ginoo iyang supply, iyang logistical grace When you are in line. when you are in line. Mao na, Oo. tinuod ka na, no? So magapanghinawad kita ang mga magatubo ang atong pagtuog, pagsalig. Yes. Hinumduman na to ha. Wala na kita naghisgot sa kaluwasan din tungod kay human na ta mituog ang Kristo Jesus para sa atong kaluwasan. Yes. Ang atong gisgutan din ang pisto nga pagtuo na kini siya. Yes. Nagpasabot na luwas na kita ug ang atong puntarya sa pagtuo karon dinhi na sa pulong sa Dios. Ang object sa faith diri sa phase 2 mao ang pulong sa Ginoo. Yes, ang Sir. pulong sa Dios na. Yes. Aron Imo bang nga- gisaligan? Oo. Sa dihang gitun-an nimo ang pulong sa Dios, imo ba siyang gi-claim, imo ba siyang gisaligan Yes. nga ang Dios mutuman sa iyang mga saad. Mo ning topic na to number 3 pastor nga faith, Faith rest. rest. Nga kumo salig ka sa gisaad sa Dios aduna jud kay kapahulayan. Makapahulay kay Yes, Dios. oo. Ngano man, ngano nga makapahulay ka man kay ang Dios nga imong gisaligan gamhanan siya. Yet. Mo na. Mo nang sa usa ka essence of God is omnipotent. Ang gusto man gud sa Ginoo nga let the Lord do it Oo. sa ato ang life situation. Oho. Nga mo salig kita sa kanunay kaniya. Dapat lang gyud Oo. yung musalig ta niya sa tanan. Wala mo kita mahimo Kay pud sa kining atong- giingon sa gibasa nato sa Philippians 4:19. Gisaad gud niya nga and my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Tinuod ka na, no? Mga kaigsuonan, dili gid nato kaduha-duhaan Yes. ang atong gamhanan nga Dios. Kung ikaw nagduha-duha ka pa man sa pagkagamhanan sa atong buhi nga Dios ug pagkamahigugmaon sa atong buhi nga Dios, nan kinahanglan magmata na kakaron. Yes. Ang atong buhi nga Dios, ang atong gamhanan nga Dios, dili mo pakyas sa iyang mga saad. Bisag unsa pa kana kalisod ang imong kahimtang karon, hinumdumi gyud igsoon. Ang Dios sa itaas andam nga mutabang kanatong tanan. Usa lang ka pangutanan niya na nga dili lang gyud unta kita ma-out of fellowship kay kung Yes. ma-out of fellowship gud ta, divine discipline ang padulong sa tuwa. O kung divine discipline gani, the more nga precious ang moabot sa atong mga kinabuhi ni ana. Mas precious, mas gitawag ito problems ang moabot sa atong kinabuhi. Tungod kay we are not in line with His plan, with His purpose, no? Sa atong kinabuhi. Yes. Ihatag na ko si mga pastor. Tama gid Pastor Fred. So, gi-promise man gyud sa Ginoo sa Philippians 4:19 and my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. But the question is, no? Do you believe the promise? Dapat lang. Mutuo ba ka sa maong promisa? Dapat saligan gyud nato, Yes. tuuhan nato kini nga promisa. Oo. Ikaduha nga pangutan, are you willing to trust Him? Or do you think you have a better plan for your life? No? Dapat lang, no? Now, hinumduman nato kining a fortiori, no? Kining gisgutan sa Matthew 6, magsugod diya sa 24 hangtod sa 30. Ginagamit gid niya din ang langgam, no? Yes. Ang langgam ang gihimo niyang ilustrasyon o dapat atong panaminan kini siya mga kaigsuunan nga ang langgam nagalupad-lupad sila, wala sila nagatanom, wala sila nagapugas, pero ang Dios nagapakaon kanila. Unsa pa daw kita nga aduna kita nga tao pastor, we are created in His own image. Oh, yes. Nga kita'y kalag nga din makiguban sa Dios sa walay katapusan. Busa matud pa niya gipakaon gani sa Dios nga Amahan ang mga langgam nga kini sila ang bili ni is duha ka buok usa ka dako. Mm. By one take one ni sila. Yes. Unsa pa kamo? Unsa pa kita nga mga anak sa Dios? Yes. So
Busa dili gyud dapat kita magakabalaka, dili Yes. kita dapat magkakaguol ug unsa man ang mga nagkapanghitabo sa atong kinabuhi. Ubisan man ug unsa ang hitabo sa atong kalibutan, Pastor Ruel. Yes, oo. Karon siguro moingon ka mo nga giatake naman gud kita nining COVID, grabe na gyud kalisod kaayo, walay trabaho, daghanang walay trabaho, nag-close na ang mga kumpanya. Pero hinumdumi hangad lang sa itaas. Yes. There is God up there, no? Nga Wala- nagatanaw. O na hinumduman na to, Pastor Pet, nga gitagaan gani sa Ginoo og kasulbaran atong kaluwasan sa atong kalag sa eternidad. Oh, Unsa pa ka ang atong mga daily needs nga gamay ra kay ni sa tubangan sa Dios. tinawad na gipakamatyan Oo. gani ni Kristo Yes. Jesus ang atong kalag. Oo. Kana pa bang ang panginahanglanon sa lawas Usahay, kinahanglan pagkamatyan? yes, usahay ang ato lang diri is musalig baka kaniya. Dapat gyud musalig. Morning kita. number 3 natong topic karon, faith Dap- rest drill. Dapat musalig gyud ta. Kay kasaligan man gyud siya. Usahay, Mao gyud na. usahay manggut Pastor Fred. Dili na makasalig ang usa ka tawo ang magtotoo kung mo blotted out na kaniya, mao ni ang doktrina nga iyang nakatunan niya, mo blotted out ba ang iyang emotion nito. Oho. No? So Mo ilog. dili na makafunction ang iyang natunan nga doktrina kay nakuha na siya Nalumos. na Magkabulan. naguna na ang iyang Kabalaka. kabalaka, no? Mm. So dili makalihok dili makafunction ang iyang natunan. Tinuod ka na siya tungod kay ingon ani man gud ang nagapanghitabo. Ang pagtuo man gud mo'y makabuhi sa imong kalag. Yes. Kung nagpanik ka, mo'y makahatag og dugang nga kalisod o kagubot sa imong panguna-una. Tama. Dili ka maka-function, dili ka makahuna-huna og maayo sa mga unsay mga butang nga maayo nimong pagabuhaton. Busa kanang panicking, kanang gitawag natog kabalaka, kabalisa, no? Kanang mga butang nga na dapat mawala na siya sa atong kinabuhi. Hangad lang gud ta sa taas gud kinaara man gyud siya. Bisan pa gani sa atong kinabuhi, Pastor Will, mo ginato kabalakan. Yes. Kay gigamit gyapon niya ang langgam niya na nga kanang gitawag for theory, no? Nga matud pa sa Matthew Kapitulo 10, bisan man ang langgam sa kalangitan, walay usa kanila nga mahulog nga dili kabubuton sa Dios nga amahan. How So, much more kita pa? Unsa pa kita, no? Mhm. So kung dili man ta magkabalaka sa gitawag ang mga pagkaon, dili po ta dapat magbalaka sa atong mga panginahanglanon, dili po ta dapat magbalaka sa atong kinabuhi. Kay kining atong kinabuhi wala man sa mata sa Dios, nakaprogram naman Yes. So, kung nakaprogram na ni siya, Pastor Ruel, no? Nakasidi na ni siya dito sa mata sa Diyos, ang atong kinabuhi, mo na gito siya. Musyurtin lang siya kung moabot ta sa divine discipline nga gitawag og dying. Pero kung nagkinabuhi ta nga kabubuton sa Dios, wala gyud tuloy-tuloy na to siya, Ruel, Pastor Ruel, no? Yes, yes. Ang atong kinabuhi naa na gyud sa kamot sa Dios. Siya ang nahibalo sa atong kinabuhi. So kung nagtubo ang atong pagtuo sa mga panginhanglanon, nga din ang Dios mo provide kanato, the same gyapon ang Dios mo protection kanato sa Yes. atong kinabuhi. Mao kining faith rest drill. Mao ning dapat mutubo gyud ang atong pagtuo o pagpahulay diha sa Ginoo. Amen. Padayon, Pastor Ruel. Okay. So mo provide mo gid atong Ginoo. So ang pangutanan, do you believe this promise? Are you willing to trust him, or do you think you have a better plan for your life? Sometimes God's give more than our needs, but he promises to always meet your need, no? Can you patient and trust him? Usahay wala ta nang kuan, no? Kanang pagpailob. Mo nagingon nila nga patient is a virtue. Oh, No? Mm. So, usahay kuan kay ta kanang mubo kay ta pagsalig sa Ginoo niya, sige tag complain dayon, magmiribata. Mo man ang nahitabo sa mga Israelites, Yes. Pastor Ruel, nga wala gyud sila nagkalusot sa land of promise Yes. tungod kay sige Sige, sila complain. meriba. Meriba, no? Sige sila the word meriba sa Hebrew word is complain Complain, no? in English. Sa tuwa, Pastor Ruel, sa Bisaya, bagulbul. Yes. Sa ato
bitaw pastor no? Sige tag bagulbol. Gamay lang kay problema sa kinabuhi, bagulbol. Bagulbol, complain, bagulbol. no? Na ba mo'y makuha sa inyo ang pagbagulbol? Kanang Wala. attitude nga ingon ana ba no? Oo. Wala may pagsaligod basta Yes. magbagulbol ta, no? Na-remember na ko, Pastor, no? Kanang napaisulti nimo, di ba, ang mga Israelitas, instead na makatabok na sila sa promised lands, na imbes nga mo latas lang sila sa wilderness for 40 days, Oo. tungkol sa ilang attitude, Pastor, Nahimong 40 years. ihimo sa Ginoong 40 years. Now, basig gusto ninyo ng bersikulo, no? Atong basahon sa Makadyot. Parang aduna kitay ideya o unsa As- nga bitaw. ang disiplina So, sa Dios sa yes. mga Israelites nahimo na hinoon nga 40 days. While nagapakli pas Pastor Pedi, Oh, sige. inumdumi gini yung mga igsoon nga kaning attitude usahay sa usa ka tao nga moabot jud kaniya ang pagreklamo sa iyang life situation, mo complain dayon. Sa ilaha man gud nga kahimtang Pastor Well, dili kinahanglan nga magreklamo Yes, ta sila no? tungod sa mga milagro nga gibuhat sa Yes, Dios sa ilaha. Kato lamang pagtabok nila sa Red Sea. Nagpasabot unta kadto nga kasanligan na gyud ang Dios kay Oo. sa ina lang kana ang Red Sea mangani gipika sa Ginoo para lang makaagi sila, masipti sila. Pag-abot nila dito sa wilderness, ginapakaon sila, mana, buntog, og wala gyud sila giundangan sa pagsupply sa Dios niya na maadlaw man ug magabi. Yes. Na sila yung mga pagkaon. Og ang protection nila during the day na sila pillar of cloud. Yes, And nagauban, then, no? during the night, pillar of fire. Dako kay milagro sila, Pastor Well, og bot sa bot nga dapat ang ilang pagtuog pagsalig-ligon. Pero unsa man no hinihitabo nga wala man gyud wa man gislay pagtuo pa mao atong basahon og kadyot ni og unsa Sige, sige, unsa Pastor. nitabo dire. Sa Numbers 14 verse 34. Nagaingon diri, ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa inyong pagpaniid sa yuta, bisan sa kapatan kaadlaw nga inyong gipaniiran kini, maggadala kamo sa inyong kadautan, sulod sa kapatan katuig, maingon nga ang tagsa kaadlaw magaisip sa tagsa katuig, og pagailhon ninyo ang akong pagtalikod. Now, nganong yunani man ang nahitabo, tungod kay nagpadala mo gud sila 12 ka mga spies dito sa Kanaan. Yes. Nya pag-abot dito nila nakita sa mga spies ang dagko kayo nga mga tao, Yes, ilang kalaban, mga dagko kayo. kalaban nga naghunahuna sila nga di ginato kaya ning pildihon ni pagkadagko ba ining mga tao ni. Mao gutong mga ninuno pa ni Goliath. Yes. So dagko kay mga tao, mga higanti. Pag-uli nila ni mo na Nino, mga kaliwat ni Gulayat. mga ninuno, mga una-una pa ni Goliath. Kasi Goliath diri naman dapit sa panahon na ni katong away na nila Ni David, David, no? Layo na kay nga henerasyon ng dagan. No, ito nakita din nangahadlok sila. Ug matud pa na dili nila kaya nganong gidala pa man sila daw dito ni Moses. Og diri ato nakita ingon sa gidaghanon sa mga adlaw, ang pulong nga gidaghanon sa mga adlaw, actually 40 days na lang gitagal ni Pastor Roel. Sulod na sila sa Kanaan. Pero tungod sa ilang pagkadili matinuohon sa Dios, Yes. ang 40 days gihimong 40 years sa Ginoo. Iyaw, no? Nagikot-ikot sila sa Cadiz ug Barnea. Nay usa ka wilderness din ha. Yes. Nga diin sige lang yung lagi ikot-ikot din ha. Ug Grabe. hangtod nga nangamatay na lang ang first generation. Wa gyud usa ka first generation nga nakalusot sa land of promise tungod sa ilang unbelief. Motong part sa ilahang kuan pastor, Divine discipline. divine discipline. Ang divine Yeah. discipline nila is dying discipline gyud. Yes. Patay gyud Kaya silang tungod sa tanan. ilang attitude, no? Tungod sa ilang pagkadili matinuohon, pagkadaghan ng milagro ang gibuhat sa Dios sa ilaha pero wag sila pagtuo. Gikan pa sa Red Sea padulong na sa Cadiz Barnea. Daghan na gibuhat ang Dios nga kung tanaw katulang pillar of cloud o katong pillar of fire.
dako na kay itong butang nga dapat makaana sila nga magsalig kita sa Dios kay gamanan ng Uban Dios. jud kanunay. Nag-uban gyud, wa gyud sila gibiyaan, Pastor Well. Oo. During the day and during the night, wa sila gibiyaan sa Dios. Na ang provision, na ang protection. Yes. Pero grabe mo gid ang unbelief. Ang unbelief nila ning sangko pa ngadto sa katong ilahang mga next generation hangtod miabot pa kay Christ nga si Christ ilang gipalansang sa cross. Ilaha man gyapon tong mga kaliwatan. Katong nagpalansang kay Jesus Christ sa cross. Unbelief gyud, grabe gyud ang unbelief. So unsaon man niya na pagkatagamtam nila sa land of promise nga diin gisaad sa Dios ngadto sa mga kaliwatan ni Abraham nga diin wala man sila pagtuo. Yes. So wala gyud sila wa sila nakatagamtam, wala sila nakatilaw sa milk and honey dito sa Kanaan tungod kay sila bagutbutan o bugulbulan. So mausab ka na ang kahimtang kanato nga mga magtutuo. Kung kita nga mga magtutuo, wala moabot dito sa gitawag espirituhanon nga pagkahamtong. Yes. Dili na to matagamtaman ang kanindot sa kinabuhi sa usa ka magtutuo nga hamtong. Nga gidesign sa Ginoo. Nag-design sa Ginoo sa atong Sa atong pagkinabuhi. pagkinabuhi. So dapat muhamtong gyud ta kay once nga muhamtong ta, matagamtaman na to ang kanindot sa kinabuhi. Yeah. Kinabuhi nga espirituhanon. Padayon, Pastor Well. Okay. So, the faith rest drill has 3 steps. Tuna na to ni. First, you claim a known promise. These are over 7,000 in the Bible. Daghan na gyud yung mga promises sa Bible, Pastor Pedro. Kay ang Biblia magud naa diha ang promises, no? So, matag usa sa imong problema naa diri Naa diha ang kasulbaran, no? na diri ang solusyon o Yes. kasulbaran. Second, you must examine the Word of God and see what your options are. No? For example, let's examine the essence of God. He is perfect. No? Perfecto gid ang Dios. Perfecto gyud Oh. siya. Absolute righteousness Yes, oh. gyud siya. Perfect. He made a mistake. Is perfect. He made a mistake or forgotten about you. No. He is love. Gugma gid siya. Nya, di ka daw ang pangutana. Has he quit loving you? No. He is truth. Yes, he is truth. Has he lied to you? No. He is all powerful. Yes. He is Can we solve this problem? Can we solve this problem you have? Yes. He is all powerful. No? You see, by using certain biblical principles, you can form your own answer. No? Naalang gid ang kasulbaran, Pastor, Amen. sa Amen. sa pulong sa Pulong Ginoo. sa Dios. No? Kung saligan yun nato atong daily living nato. Mabito ning atong kahimtang karon, Pastor Well, ang tibuok kalibutan dili lang nga muragi gikumot na nining COVID. O kung wala kay pulong sa Dios nini, Haros ka gyud. mo nang kuya nang imong termino, Pastor Well, nga maharos ka gyud, no? Kay kung wa jud kay pulong sa Ginoo karon Magpanik ka karon nga panahon, ang mauna gini mo panic jud ka. Magpanik ka gyud. Labi nag-ECQ nga di nakakapanginabuhi. Wa na kay di nakakapaninda, di nakakapanarbaho. Maghunahuna kasi imong pagkaon in the future. Makaingon ka gyud nga murag delikado na ni. Yes. Pero ning labang na lang usa ka tuig, magduha ka tuig na lang ang COVID. Gipakaon man gihapon ta, Pastor Roel, sa Ginoo. Oy. Na, Lima ang gyapon ta. Wa man ta makulangi pag gihapon, no? Wala gyud. No? Sa grasya sa Ginoo. gyud. Grabe ang grasya sa Ginoo. Yes. So dinha nimo makita mga kaigsunan nga ang atong Dios matinumanon sa iyang saad. Dili pwede nga magiging failure siya sa iyang mga saad. Amen. Dili kinaiya sa Dios nga mo failure siya sa iyang mga promises, sa iyang mga saad. Iyahag yung tumanon ang iyang mga saad alang kanato nga nagatuog nagasalig kaniya. Yes. Okay, padayon ta, Pastor Well. Okay, so mo to ang faith rest drill, no? 3 steps. First, you claim a known promise. Second, you must examine the Word of God and see what your options are. Number 3, gingon diri,
you come to conclusion. If God is for you, who can defeat you? Who can harm you? Who can make you unhappy? Yeah. No matter what, your adversity, maybe you are relaxed and claim because you know God know about it and He has provided everything you need to handle the promises. Pagkanindot ano? Kung natagamtaman lang unta ni sa mga Israelites ning kinabuhi kinabuhi sa pagtuo, pagsalig sa Yes. sa Dios, pagkanindot sa ilang kinabuhi. Nagmalipayon sila bisan dito sa wilderness, nagmalipayon sila samtang nagpadulong sila sa Kanaan, ug the more na nga magmalipayon sila Yes. sa dihang makaabot na sila sa land of promise. Tama. Oo. Ihunani po ang atong kinabuhi. Okay, tama gyud pastor. Magmalipayon kita karon sa dihang nagatuog, nagasalig kita sa Dios, bisan aduna may mga gitawag adversities kining Unsa COVID, kay factors sa mga adversities pastor? daghan na siya, no? Jobless, Oh. health, O kana siya, pwede na siya. ang atong life situation karon. Yes. No, mao na adversities po ni. Adversities ni siya tanan. Yes. Mabito nang gitawag din na adversities is inevitable, Yes. but stress is optional. Pwede kang hatagan kag daghan kay mga pressures, daghan kay mga pagsulay sa imong mga Yes. kinabuhi. Apan, pwede nga kanang pressures o problems sa atong kinabuhi dili makasulod Yes. sa atong kalag. Mao na. Dili ta magkabalaka, di ta magkahadlok, di ta mag-worry, Yes. no? True, one yun, faith rest yun. Pinagi sa Mo pagtuo. yung pastor nga yung sa literal pa nga pag-istorya, ingon na Ginoo nga relax lang. Kaya ako ray mo Sagot kita. sagot kita, ako ray mo fight nini, no? Yeah. Mo ingon nga salig lang ta, let the Lord do it sa Amen. mga adversities nato karon, no? Ingunani manggod ni siya Pastor Rowell, ang Dios nahibalo sa dula. Oo. Ug kung nahibalo siya sa dula, magmadaogon gyud siya. So, ang atong dula sa kalibutan ingunani ni, ang Dios nagprepare na daan nato og kadaogan. Og in fact, gikan sa cross strategic victory ngadto sa tactical victory, maangko ni siya sa usa ka magtotoo sa dihang nasabtan niya ang pulong sa Dios. Yes. From the cross, no? Gikan sa katong sa cross nga naa dito ang strategic victory. Hangtod sa gitawag natong tactical victory nga matag usa ka magtotoo pwede di ay pud siyang magmadaogon sa dihang nasabtan niya ang protocol, sa dihang nasabtan niya ang sistema, sa dihang nasabtan niya ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi. So pwede kita magmadaogon. Ug busa magmadaogon gyud kita sa dihang gina-apply na to ang pulong sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Halimbawa, nining COVID-19, unsa may atong buhaton karon? Salig ta sa Dios. Hinumdumi gyud igsoon nga di kita mamatay niining COVID kun dili kabubuton sa Dios. Kung kabubuton man pud sa Dios, wala po'y problema. Mao po ning paagi nga kuhaon ta niya, okay ra man pod. So be it, kumao gyud. Well, langit man ta padulong. Oo. Di tama gyud, no? May mamatay tas COVID ug may impierno ta, di ba Yes. puta matog impierno? Pero di po ta magpasagad nga di lang ta mag-face mask o mag-face Kinahanglan shield, good no? steward pud ta. Good steward po ta. Good no? steward pud ta. Okay. Kay tinuod ka na, no? Tama, good. So, basta nga to nga dili kita dapat magkinabuhi sa kahadlok. Nakabantay bitaw ko sa tong balita, Pastor Rowell, nga sa tibuok kalibutan daw nagsurvey sila 1% lang daw ang wa mahadlok sa COVID, Pastor Rowell. Ko 1%. Pila man day kabuok ang mga Kristohanon? Pila man day ka porsyento ang mga Kristohanon? So ibutang nato kung ang mga Kristohanon moabot og 5 to 10%, pertira din gamaya ang nagtuog, nagsalig sa Dios. Oo. Nga diin walay makakuha sa imong kinabuhi kung dili ka bubuton sa Dios. Oo. So, nganong magkahadlok man ta, pero wag yun nagpasabot ka na ha nga dili na ta maglikay ha nga nakita nato din ha na isa nga nagka-COVID na din ha niya, kita po magpadikit-dikit, magpadol-dol po ta, negligence naman po na siya. Oo, tama gyud. Murag kung atong tanawon niya na carnality naman na siya, kinahanglan wise po ka. Yes. Pag nakita nimo nga dihang dapita daghang kay COVID, ayo po
magpatara dito. Mo gyud, no? Oo. Magpatara ka dito. Kaya Karnalitin ako na namdum siya. po ko na sa una Pastor Fred nga dugay na inonin hitabo na pastor diri sa Davao sa unang nga sa Davao ba to nga kabalo siya nga kanang nga area nga daghang kayo og mga mo kuan sa iya mo kidnap sa iya niadto gid siya atong lugar ha na kidnap gidon siya no nabalita na sa una no Kinahanglan. So, dapat- dili po ta magiging stupid. no? Kinahanglan gamiton po na to ang kaalam nga gihatag Yes. sa Dios sa ato ang kinabuhi. No? Kay ang kaalam nga gihatag nga kanato mo maning gamiton sa balang espiritu pod. Yes. Nga diin ay pagagiyahan kita niya o kung sa angay natong pagabuhaton. yes. Yes, importante po na siya. Sige, Pastor Will, padayon. Okay, so mao ni importante jud kayo pastor sa faith rest drill no nga claim a promise to stabilize your soul, recall a promise from the word of God, think of what the promise means, realize that from the divine viewpoint your situation is not hopeless. No? So God is still in control. And always He is you in His powerful. So ang Ginoo gamahanan jud kayo. So moving on pastor, naigingon diri pangutana, do you know that God said He would not allow us to be tested more than we can stand. No? Makita na to na sa Job 23:10. Ingon diri, yet God knows every step I take. And He tests me. He will find me pure. Muna ang statement, Pastor Fred, ni Job. Job. No? Sa iyang situation Yeah, sitwasyon sa una. di gyud tatagaan sa Yes. Dios o pagsulay. O usa po na no. Nagpasabot nga gisala na daan sa Dios ang pagsulay. Gisala no, murag gi-fertile niya Pastor Roel no. Yes. Nga kung namay pagsulay nahibalo siya sa capacity nato ug asa na kataas ang atong level sa maturity. Yes. Napo na sa Corinthians, Pastor, di lang ako marikol. 1 Corinthians 10:13 no. 10:13, no? So, atong nakita din ha, gisala na daan sa Dios. Og busa tanan nga mga pagsulay nga mo abot nga hika nato, ang Dios nahibalo na niya na og unsa kataas ang atong capacity. Busa dili siya mag-aalaw nga pagasulayan ka labaw sa imuhang maarangan. Yes. So buti pa sabot, ang Dios nahibalo na siyang daan niya na. So kung ikaw inline lang sa kabubuton sa Dios, kanunay imong pagtuog, pagsalig ngadto kaniya, makasiguro ka gyud nga ang ihatag sa Dios sa imuha makayanan nimo. Yes. Moingon kamo katong kang hob, sobra naman to. Yes, kung imong tanawon to sa imong kaugalingon nga panglantaw, sobra na, pero sa kinabuhi ni Hob, para sa iya, kaya niya. Ang level sa spiritual level ni Hope, kaya kanya? Yes, kaya niya. Sama po kang Paul God. Yes. Kaya na niya ang level, bisa magpagapat yun siya. Mabita itong kining pagsulat niya sa 1 Corinthians 10:13. Nagpasabot man na nga si Apostol Pablo, kaya na niya bisa mag-unsa ang pagsulay nga moabot sa iyang kinabuhi. Kanang Romans 8:18 nga gisulti ni Apostol Pablo, nagpasabot man na siya nga kaya na niya bisa magpagapat yun siya. Kanang sulat niya kang Timothy, nagpasabot nga kaya na niya bisa patyon siya. So ang iyang capacity, ang iyang level sa iyang maturity, taas na Taas na kayo. gyud kayo. Nga makayanan na niya Oo. bisan mag-unsa nga mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Yes. So, ihunana pud ta, no? Ang kinabuhi sa mga magtotoo, sa diyang nagatubo ikaw, nag-decide ikaw nga magtubo sa pagkamtong, expected na nga dunay mga pagsulay sa imong kinabuhi. Kaya ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, mao kanay atong opportunity nga din i-apply na to ang atong nakatunan. Gituhan ba nimo ni siya? Kung gituhan nimo na siya, kalabang kaniya na. And then, nanapoy taas nga level, gituhan ba nimo ang Dios nini? Tuhan nimo. Nakapasa na po kaniya na. Nanapoy laing level. Hantod mobot ikaw sa momentum testing. Yes. O ang momentum testing usay mo kag murag di na nako ni makayanan. Now hinumdumi nga kung nagatubo ka sa pagkahamtong makayanan gihapon nimo bisan man ang momentum testing hangtod sa gitawag natong evidence testing. Sige Pastor Well, ikaw na pod. Okay, padayon ta. Moving on, Pastor. If you fail to use your shield of faith, you will fall victim to your sinful nature
and begin to worry or be afraid. All of us are tempted, but I am talking about a lifestyle of fear, worry, complaining, and never experiencing God's peace. It's really up to you. He give you your privacy to fail or pass on your own. Everything you need has been provided. He saved you, give you eternal life, give you His Holy Spirit, give you His Word. Now, it's up to you. That's why it is so important that you learn His protocol plan. Buti pasabot diri no nga Gi-provide na tanan. Gihatag na niya ang tanan. Yes. Gikan sa salvation nga to sa spiritual growth. Eternal Ato life, makita. Oh, eternal life. Holy gihatag na Spirit, niya. Ang Word gahom. of God. No? Then, nagpasabot ka na siya nga wala na nagkulang ang Diyos sa Wala atong na. kinabuhi. Mabitaw na mga kaigsoon no? Ang spiritual life, importante kayo ni siya. Pero dili mo guna itong matagamtaman ang spiritual life kung dili na ito masabtan ang atong kalag, Pastor Ruel, no? Hinumduman gina ito mga igsoon nga ang atong kalag, kinahanglan nga limpyo kini siya. Kung saan man ito pag limpyo nini, nagpasabot, walay mga butang niini nga din ana ang arrogance, walay mga butang niini nga na ang kahadlok, na ang kabalaka, ang kasina, Yes. at tanang klase sa kasalanan sa tao, dapat wala nining atong kalag. Kasi kung adunay usa din ha, nga alimatok, nga nagtuyok diha sa atong kalag, mao kana siyang mudamid sa atong spirituality. Oo. Dili nato matagamtaman ang malipayon nga pagkinabuhi nga Kristohanon kung adunay usa ka alimatok sa atong kalag. Grabe gina. Suyop gina ba? Kung adunay usa diha nga nagasupsop sa atong kalag, dili ka maka survive. Once ka na bisan kanang mental sin mo man ay pinakadelikado god, no? Kaya mo man ay pinakadali kayo nga moabot sa tuang kinabuhi ng mga mental sin. Especially kanang gitawag na tog arrogance. Ug busa dapat limpyo gyud kita sa atong kinabuhi kay once nga limpyo kita sa atong kinabuhi, hinumduman na to, natay pagtuog, pagsalig sa Diyos, wala nang kahadlok. Kanang kahadlok, nagpasabot, wala malimpyo ang atong isip, Pastor Ruel. Wala nakadulot ang atong pagtuog, pagsalig gato sa Diyos. Nagpasabot nga hugaw ang sulod sa atong panghuna-huna. O gikinahanglan nga pagalimpyuhan ka na. Malimpyo lamang ka na siya, pinagi sa pulong sa Diyos. Muning ang unahan din, He gave you His Word. Gihatagan kita niya siyang pulong ug sa dihang atong pagatuna ng iyang pulong dinha makorek ang tanan nga mga mali nga mga gawi sa usa ka magtotoo. Yes. Mawala tong hadlok niya, mawala tong kabalaka niya, mawala tong kasina niya tungod kay pagbasa niya sa pulong sa Dios malimpyuhan kadto. So, ang mahitabo tanan nga mga garbage nga nasa atong panghuna-huna matapon to siya sa dihang nagasulod kita sa pulong sa Dios sa atong kalag. Yes. Mo bitaw nang importante gyud kayo ang pulong sa Dios, Pastor Well. Ang pagtuon sa pulong sa Dios, grabe ka importante gyud kini. Mo bitaw nang gitawag after salvation, unsa may sunod niya na Word of God, Word of God, Word of God. Ayaw sag involved sa mga buluhaton. Apil ka sa mga buluhaton pero kung wa ka kahibalo sa sistema, arrogance ray daghan dito. Yes. Mo nagingon pastor nga to master life is to master self. Oh, To master self is to master the Word of God. tinod na. Ikuan sa gyud, i-metabolize sa Yes. i-digest sa mayong pulong sa Ginoo. I-digest ni mga pulong sa Diyos. Oy, kay tanawar ko na mga kaigsunan. Kini lang isa ka word, importante kayo. Kining omnipotent. Kung wala nimo masabti kining word nga omnipotent, God is omnipotent, dili ka makasalig sa iya ha. Dili ka makasalig sa pulong sa Dios. Pero kung nakahibalo ikaw nga omnipotent di siya, walay butang nga dili niya mahimo, mabuhat niya ang tanang mga butang, pinagi siyang gahom, makasalig ka sa Dios. Now karon kung wala ka nakakaton niya na, wala ka nakasabot sa pulong sa Dios. Bisan manggani sa bugas, mahadlok na ka na, Pastor Well.
O Gagmay ra kayong problema. gagmay kayong mga problema, no? Magpanik ka na. So, mao ka nang giingon lagi ni Jeremiah ba? Matud pa ni Jeremiah sa Jeremiah 12 nga, unsaon man daw nimo, halimbawa kung nagdalagan daw ka Pastor Well, mapildi man gani ka nga ang imuhang kalumba, tao lang, unsa pa kabayo na imong kalaban? Sigurado yung pildi na kanya na. Oo. Matud pa niya, magkatumba-tumba magani ka maglakaw sa patag, unsa pa kahag dito na ka mutabok na ka sa sulog sa Jordan, Oo. sa tubig. Subot niya pasabot nga, kung ang imong espirituhan ng pagkinabuhi, mubo pagid kaayo, dili pagid nimo makayanan ang magagmay pagsulay. Unsa pa kung ang mga dagkong pagsulay muhasmag na sa imuha. Sigurado yung hapla ka. So busa, ang pagtuo na to, paligunan yun na to diya sa pulong sa Diyos. Yes. Morning number 3, faith rest drill. Faith is God. Padayon, Pastor Well. So, sa pagtapos, Pastor, atong padayunon, mo na nga, gingon diri, everything you need has been provided. He saved you, give you eternal life, give you His Holy Spirit, give you His Word. Now, it's up to you. That's why it is so important that you learn His protocol plan. Here now is your challenge, mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. You must learn God's Word and pick up your shield of faith in order that you will not be a Christian casualty on the battlefield of life. Tinood ka na, no? Kanindot, no? Dili ka mahimong casualty. Casualty ka man yun kung wala kay Word of God. Dili ka man makasalig sa gahom sa Diyos kung Oo. wala kay Word of God. So mo ka na nga importante kayo ang pulong sa Diyos. Now, ano na kita sa sunod, apan gamay na kayo itong oras, no? Ako na lang i-run through sa makadiyot para nga doon na kamo idea sa next na itong subject. Ang number 4 is grace orientation. Doctrine of grace. O dapat masabtan nato ning doctrine of grace. Sa Biblia, atong pagatunan ang 8 ka kategorya sa grasya. Ang una diyan na kanang gitawag nato common grace, efficacious grace, number 2. Number 3 is saving grace. Number 4 is logistical grace, alpha, logistical grace, bravo. And then sunod is super grace, and then ultra super grace, and then number 7 is dying grace, and then ang number 8 is surpassing grace. Ato kanang pagatikapon sa sunod nga Sabado, magapanghinawot kami nga musunod kamo inyo lamang pagasundon kini nga atong programa, and then by next Sunday atong pagatunan ang grace orientation. Karon mga kaigsunan ato nakita sa atong ikaduhang programa. Okay? Hinumduman nato nga kining atong programa, no, mga kaigsunan, duhay tumong nini, duhay purpose nini. Ang una gyud para sa mga magtotoo. Mga magtotoo nga magatubo, magalambo sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ug mao ka nang pagtuon nato sa pulong sa Dios. And then ikaduha nini para sa mga tawo nga nagkinahanglan og kaluwasan. Busa aduna gyud wala nato gi neglect, wala nato gipabayaan ang mayong balita may tungod sa kaluwasan alang sa mga tawo nga nagkinahanglan og kaluwasan. Busaan na kita karon sa atong ikaduhang bahin, Pastor Well. Okay? Mao ang hatag og tsansa sa mga tawo nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Mayong balita may tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus, sa iyang paglubong ug bisan man sa iyang pagkabanhaw. Ngano nga si Jesus Christ nagpakamatay sa cross, ug ngano nga siya gilubong, ug usab ngano nga nabanhaw. Mao kana ang mayong balita para sa kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kong moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan. Ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas, ug wala na lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon,
Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Si Kristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato og dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato nga tao sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron nga ang tao mutuo nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan sa balaod ug seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Kristo sa cross. Niini nagtinguha ang tao sa pagkabot ug maayo aron maluwas. Nagsalig sila sa ilang kaugalingong paningkamot ug kusog. Tungod niini dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw nining programa karon, sabta kini. Ang reliyon dili makaluwas o ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao lamang si Jesus. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako maong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8 ug 9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano kaha nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roman 9:30b ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo
Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balhaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew City 21 ngadto sa 23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo magkasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamagi sa kaluwasan. Ang buhat dili pagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga mga buhat mamaluwas ang tao. Kaya ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nagingon, kaya ang kabubuton sa akong Amahan mao kini nga ang matag-usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Fariseo nga nagpakaron ingnon sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diha sa Matthew 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Fariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas na nagpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini magadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusang pagkaymulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa mga higala nga nagapaminaw karon nga kapon, sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon, ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imo maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nagingon, tumo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-ingon mga kaigsuonan. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaya dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Diosnong buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana mao lamang ang perpekto hingpit nga buhat ni Hesukristo sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24 siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa lawas, sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nga ayo. Sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nag-ingon usab, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5 usab nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay,
siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Tulo ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human niini siya miingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus, diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu, tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagduwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat. O maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, sama ra nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon natapos na, titilistay. Makita kana diya sa Juan 19:30. Buti pasabot na hingpit na, ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus miingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Motuo ba kita nini? Ug kun motuo kita, nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 usab nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paggahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paggahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man sila motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36a nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa mga higala, kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna kung motuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo kamo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himua ako nga tao nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo o ginaampo, pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala, kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw anak ang Kristo, og si Kristo
ana-ana sa imong kinabuhi. 1:14-20. Aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo. Kasiguruhan sa kaluwasan, ako nang iyong natagamdaman. Sa ni Kristo, sa iyang pulong, dili ko niya biyaan. Akong tuuhan, siya og saligan, kay si Jesus manluluwas man. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagan. Pagkatahom sa akong paglaom, kinabuhi nga langit mo. Walay kasakit, way kamatayon, kinabuhi gyud nga dayon. Nunlon kalipay, ug katagbawan, kay si Jesus akong kauban. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnakan. Mga higala, mga silingan, si Jesus atog yun sa likat. Kay siya nag-antos, ugilansang, bayad sa atong kasalanan. Ang kaluwasan, kasiguruhan, gasaniya sa katawhan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnakan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnakan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Mao katong awit nga naguluhan kasiguruhan sa kaluwasan. Ang usa ka tawo nga nagatuo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas, aduna na gyud siya kasiguruhan nga siya luwas. Aduna na kasiguruhan nga makaapil sa kinabuhing dayon kauban ni Kristo Jesus dito niya sa eternidad. Tinuod ka na, saad ka na sa Dios o dili gyud siya pwedeng mopakya sa iyang saad. Nga bisan kinsa nga motuog mosalig kaniya, may kinabuhi gyud nga dayon kauban sa Dios. Yes, bueno Pastor Roel, akong ihatag sa imo ha ug napakay mga ipangtimbaya pang last dia Pastor Roel. So, salamat kayo gyud no sa ato ang programa nga dili lang gyud ni diri sa lokal nga ato ang lugar no kun dili moabot gini siya all over the world na through live streaming. Oo. So salamat sa inyong pagsunod ni atong programa kay dako jud kayo ni kagamitan ng ato ang pulong sa Ginoo karon sa atong panahon gyud no. Kay kung wa gyud pulong sa Ginoo, di kita maka survive nining ato ang sitwasyon karon, no? Labi na gyud atong gitun-an ganiya faith rest drill. No, tudluan gyud ta unsaon nato pagsalig sa Ginoo para ang Ginoo mo in charge sa tanan, no? Amen. Okay. Pastor Fred, napakay pa dungag. Una ta mo close. Okay, amo lamang kalipay nga hatag sa pagpasalamat kaninyong tanan nga nagasunod din nga itong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Dako namong kalipay nga diin anaka mo kanunay nga nagapakiguban ka namo, magapanginaot kami nga ang panalangin Dios sa atong buhi nga Dios maanaa kaninyong tanan. Yes. O usab ang among prayer nagapabilin kaninyong tanan nga diin kanunay kita nga nasa mayong kahimtang, mayong panglawas, o gilabi na sa atong espirituhanong bahin sa pagkinabuhi.
Amen. Nga din kanunay kini siyang maka-inline sa kabubuton sa Dios. Mhm. Mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Okay, so 1 year anniversary na din na to next month, Pastor Fred. yes, next month sa August, no? August na. Mag-anibersaryo na ta diri sa ato ang radio ministry o salamat sa Dios. To God be the glory. 1 year na ang programa nga ang kahibulungan nga plano sa Dios. Yes, There is sa People's Radio, no? is to God be the glory, Dios. Yes. Nga, in spite sa COVID time, Namugna ni nga programa, Pastor. Paraon sa sa COVID, pandemic pod, no? yes, kini nga programa na mugna tungod sa gigamit ang gitawag na tong COVID-19 tungod kay mao tong panahon na nga nakaanhi kita diri Pastor Roel, no? Yes, yes. Yes, salamat sa inyong tanan o akong ihatag kang Pastor Roel para sa pagtapos. Yes. Bueno, mga kaigsunan, wala namang gitay panahon. Busa man namilit na kami diya kaninyo. Hangtod sa sunod higayon, sa samang oras, alas 2:30, hangtod sa alas 4. Sa hapon, adlawng Sabado, sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies, o sa iyang kaabag di Joel, ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na diya kaninyo, kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andoy. Magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Maayong. Bye-bye.